back to my channel. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, just subscribe Ate Moana Vlog. And then kung gusto mo lagi napapanood yung vlog ko, just hit notification bell. So today vlog is, iba-vlog natin ay ang mga gamit na kailangan mong dalhin sa ospital bago ka manganak. Kasi may friend ako dito sa amin na nag-message sa akin, inaabangan niya yung vlog ko. Kung nakagawa na daw ako ng vlog ng mga gamit na kailangan dalhin sa ospital. So, sabi ko, yun nakaplano na kasi yun sa akin, yung vlog na yun. Hindi ko pa lang kasi magawa kasi, alam niyo naman, busy-busy tayo sa araw-araw. So, sa ngayon, naisingit ko yung vlog na yun. Nakaplano na sa akin yun. Kaya ito, i-share ko sa inyo kung ano nga ba ang dinala ko sa ospital bago ako manganak kay baby. So, unang-una, na-ready ko na yung baby bag niya. Nandun na lahat ng gamit niya. So, ang nandun is yung damit niya na susuotin pagkalabas ni baby. Tapos, mittens, yung hat niya. And then, saka yung medyas nandun din. And then, yung tawag dito, yung pangbalot sa kanya, meron din akong dala nun. Tapos, ito lang kay for baby na kailangan nating dalhin sa ospital. Tapos, ang dinala ko pa is, ano pa dinala ko? May dinala rin ako doon na isang bottle lang, just in case. Excuse. Tapos, ang dinala ko pa doon is, nagamit ni baby, ay, ano pa bang mga dinala ko? Nakakalimutan ko na iba eh. So, yun, baby bag. So, nandun na dapat lahat ng kailangan ni baby. And then, ang isa pa rin kailangan nating i-ready na dadalhin natin sa hospital is yung car seat. So, kailangan din natin ng car seat. Dapat yung car seat natin is hindi expired yung date na nakalagay doon kasi chine-check yun ng nurse bago ka lumabas. Hindi ka makakalabas ng hospital kapag expired yung car seat mo. Yun yung policy kasi dito sa amin mga kaate. Kailangan yung car seat mo up to date yung date niya and then hindi expired. Tapos ano pa ba para kay baby na dinala ko sa hospital? Ano pa ba? Yun lang. Kasi hindi naman, yung iba namang gamit na ipoprovide mo is nandun naman sa hospital. Kaya nagtanong din ako dun sa mga ma'am kung ano nga ba ang dinala nila nung nanganak sila. Kasi wala naman akong idea, diba? So nagtanong-tanong ako kung ano ba talaga ang kailangan na dalhin. So, ang dinala ko naman para sa sarili ko ay, syempre yung damit ko, damit ng husband ko. Tapos, nagdala rin ako ng pajama, ng tsinelas. Tapos, nagdala rin ako ng napkins. So, isang napkins, dapat ang bibili yung napkins is yung mahaba. Kasi, syempre, di ba marami pa tayong dugo after nating manganak. Tapos, mayroon din akong dalang panty liner. Tapos, nagdala rin ako ng gamit namin para sa paliligo. So, nagdala ko ng sabon, ng toothbrush, ng shampoo, and everything. Wala naman kasi nun sa hospital. Yun din yung dinala ko. Tapos, may dala rin ako na cotton buds, cotton balls. Yun, mayroon din akong dala. In case lang na kailanganin ko. Tapos, may dala rin akong snack. In case na magutom ka, diba? Yun lang naman. In case lang na magutom ka, dala ka ng snacks para yun ang kakainin mo dun. Tapos, ano pa ba dinala ko para sa sarili ko? Yun, may dala rin akong lotion and everything. May dala pa nga akong makeup. Hindi ko naman nagamit. Kasi sabi ko, gusto ko pag ako manganak, naka-makeup ako kagaya ng ganito. Pero, hindi mo na magagawa kasi syempre nga, pag nag-labor ka na, diba, hindi mo na maisipan. So, yun. Nagdala rin ako ng makeup in case. Tapos, ano pa yung dala ko? Sa totoo nga lang mga kaate, ang dala kong damit is good for 5 days. Ang dami kong dalang damit. Hindi na magkasya doon sa maleta namin. So, ang dinala ko lang na damit namin is yung pang overnight namin doon sa hospital. Pero kasi, nung nandun na ako sa hospital, syempre nakita ko
na ano nga ba yung mga gagamitin namin. So yun, meron akong gown dun. Yun na lang yung lagi kong sinusuot. Tapos meron dun na panty na sobrang laki talaga. So yun na yung ginamit ko. Tapos magdala rin kayo ng extra underwear nyo. Tapos syempre ng iba pang gamit pang sarili, di ba? Tapos ang dinala ko pa para sa akin is ano pa may mga dinala ko? Hindi ko na kasi maalala yung iba. Basta marami akong dinala nun. Pero yung iba lang naman nagamit dun ang nagamit ko. Kasi nga, hindi nga ako susot ng pajama or everything dun. Kasi ang ginagamit ko yung gown na lang para mabilis, diba, pag magpapadedika and everything, mabilis lang. Tapos ang dinala ko pa dun is yung ointment. Like, for example, biglang sumakit yung ulo mo, mayroon ka ng ointment para sa sarili mo na gagamitin. Kasi mga kaate, nung pagkatapos ko kasing mga anak doon, nakita ko doon sa loob ng room namin is lahat ng gamit nandun na. Like, hindi mo na kailangan magdala ng diaper ng baby kasi mayroon silang diaper na pinoprovide sa hospital. So, hindi na rin ako nagdala nun. Kasi sabi nung pinsan ko is hindi mo na kailangan magdala nun kasi meron sila. Tapos, hindi mo na rin kailangan magdala ng wipes. Kasi meron naman sila. Yun nga lang, ang wipes nila doon is yung tuyo na wipes. Yung kasing sa atin, yung sa akin kasing ginagamit is yung wet wipes. Sabi naman nung sa hospital, kung gusto mo naman magdala, pwede naman. Kasi yung wipes na nasa hospital is babasain pa pag maglilinis ka ng pupo ni baby. Parang warm water and then saka yun ang gagamitin mo pampunas. So parang nung nandun kami, sabi ko dapat pala nagdala na lang kami ng wipes para kasi isang kan, diba, para isang gamitan nyo kasi hassle pa, babasain mo pa tapos saka mo ililinis kay baby. Yun, tapos hindi mo na rin kailangan magdala ng ano pa ba? Kasi nakita ko din doon is meron silang diaper. Pero sobrang laki. Kaya nagdala ako ng extra ko na napkins. Hindi naman sabi nung pinsan ko magdala ako ng extra kasi nga, 'di ba? After nating manganak is talagang marami pang dugo tayong maiilabas. Tapos ang nasa hospital din na libre is nandun na din yung gatas ni baby. Doon kasi mga kaate sa hospital, kapag wala ka pang gatas or meron ka man na gatas na, is hindi pa talaga iinap. So, ang gagawin nila is, tatanungin ka nila kung kailangan mo ba ng yung Similac na gatas. Kasi, bibigyan naman nila sa inyo yun eh. Kasi, minsan kasi, meron ka ng gatas pero hindi naman inap kay baby. So, yun yung ginawa namin dun para alternate ba. Kasi mga kaate, nung nandun ako, talagang yung milk ko is hindi pa sa kanya enough. Kaya gumamit kami ng Similac na milk. Yun naman yung libre din doon sa hospital. Tapos, meron din sila dong mga cloth. I mean like yung pambalot kay baby, meron sila. Kailangan mo lang na magdala ng extra para paglabas ni baby, meron ka. And then, kailangan nyo din palang magdala ng swaddle, pang swaddle sa kanya. Kasi alam nyo naman kapag mga baby, diba? Gusto nila yung mainit pa rin, feeling nila nasa tiyan pa rin nila tayo. So, kaya yun din ang isa kong iniready sa mga gamit na dinala ko sa hospital. Tapos, mga kaate sa hospital kasi dito is, ang may libre lang na pagkain is yung mother lang. So, yung kung kasama mo yung asawa mo, wala siyang libre. So, kailangan mong magdala ng extra food or kapag may kakilala ka, magpadala ka na lang ng extra food para sa kanya. So, nagstay kami doon ng 3 days. Medyo hindi ko masyadong gusto yung pagkain doon. Kaya nagpadala din ako ng pagkain. So, nag-share na lang kami ng husband ko. Tapos, ano pa ba yung mga kailangan nating dalhin sa hospital? Ano pa ba? Yun, na-ready mo na naman lahat ng gamit ni baby. Tapos, ang meron din doon sa kanila is, meron silang libre na cream na ipapahid mo doon sa puwet nga ni baby para hindi siya madry. Para hindi magkaroon ng rashes. Kasi mahirap kasi mga kaate kapag
nagka-rashes yung puwet ng baby, di ba? Syempre, masakit din yun para sa kanila kasi baby pa sila eh. Tapos ano pa ba yung mga kailangan dalhin? Yun lang naman yung mga dinala ko nung nanganak nung bago ako pumunta sa hospital. Yun lang naman. Kung may nakalimutan pa ako na i-add dito is i-attach ko na lang dito sa vlog natin. Tapos hindi mo na rin kailangan magdala ng hindi ko na kasi maalala yung iba. Parang nagkaroon ako ng mental issue. I mean like yung makakalimutin na. Hindi ko maalala yung iba. Tapos ano pa ba? Yun lang naman mga kaate yung kailangan nating i-ready sa kakailanganin ni baby bago tayo manak. Syempre, i-ready mo din yung sarili mo, 'di ba, sa pag-ire mo. Kailangan mo ding i-ready. So, yun lang mga kaate. Ang advice ko sa inyo kung first time mom ka, ang gagawin mo lang is galingan mo pag-ire. Yun lang yung may advice ko sa inyo. Galingan mo pag-ire para mailabas mo agad si baby. Ako kasi nung nanganak ako is talagang hindi naman sa nahirapan. Nailabas ko naman agad si baby. Syempre, yung pagpupush. Sabi nga ng doktor, push mo lang, lalabas na. O, diba? Tapos, sa ngayon kasi mga kaate, yung mga naging ko din sa hospital, experience ko din is parang na-appreciate ko yung mga nurse doon kasi hindi ka naman nila papabayaan. Napakabait nila doon. So, mga kaate, marami pa akong gustong i-vlog, marami pa akong gustong i-share sa inyo as a first time mom. Kasi sa ngayon, panibago ng, I mean like, new life na tayo, diba? So, kasi nung una, ikaw lang, pero ngayon may baby ka na. Parang nung nagka-baby ako is, nabago na yung buhay ko, diba? Hindi man ako lagi nakakapag-vlog kasi syempre, priority ko pa rin si baby. Yung pagbablog ko is sinisingit ko lang kapag may oras ako. Kapag may oras kami ng asawa ko. Wala namang problema sa kanya yun. Basta binabantay naman niya si baby. Tapos ako ito, naisingit ko yung aking pagbablog. So, advice ko lang sa inyo mga kaate. Hindi madali ang pagiging isang ina. Para lang sa experience ko, hindi madali. Pero kapag nakikita mo yung baby mo, talagang hindi ka, anong tawag dito? Kapag nakikita mo yung baby mo, lalo kang lalakas at hindi mo maiisipang sumuko kasi nandiyan na yung baby mo. Kailangan mong lumaban. Kasi ang pinakamahirap sa stage ng isang ina is yung postpartum depression. Yun ang napakahirap sa isang ina. Kaya hindi natin i-allow yun sa sarili natin. Kailangan natin maging matapang. Kailangan natin maging maging strong sa lahat ng nangyayari. Hindi man tayo perfect mother, pero ginagawa natin ang lahat para maging perfect para sa baby natin. So, yun mga kaate, yung aking vlog ngayon na na-share ko sa inyo. And then, ang advice ko din sa inyo is galingan nyo pag-ire pag first time mom kayo. Or kung gusto nyo, mayroon namang painless na ino-offer ang hospital. Kung gusto mong i-take yun, nasa sayo naman yun mga kaate, wala namang problema. Kasi tinatanong din nila ako, kasi mga kaate, nagpalagay ako ng epidural. So yun yung painless na hindi mo talaga mararamdaman yung paghilab ng tiyan mo. So, pag-isipan mo rin kung gusto mong magpaganon or hindi. Kasi sabi naman nung doktor na naglagay nun sa akin is, depende daw kasi yun sa mga first time mom. Kasi yung iba na ang tawag dito, yung iba kasi okay sa kanila, yung ibang mom hindi.
Kaya yung iba, hindi sila nagpapalagay ng epidural kasi sabi nila, in the future daw may mga mararamdaman ka. Pero ako kasi, na-experience ko sa sarili ko, nagpa-epidural ako. Wala naman akong naramdaman ngayon na kung ano, kasi sabi nila sakit daw yung likod mo or ganyan or something. Wala namang ganun mga kaate. So, advice ko lang sa inyo kung gusto lang nyong magpaganon. Pero sa akin kasi, effective talaga siya. Kaya malaking tulong sa akin yun. So, yun lang yung vlog natin mga kaate. Kung gusto nyo na may i-vlog pa ako or may mga request kayo na gusto nyong i-vlog ko, wala akong problema. Message nyo lang ako. Alam mo, nakaka-touch yung nag-message sa akin kasi inabangan pala niya yung vlog ko about sa ganun. Kasi naisipan ko na dito lang naman ako lagi sa bahay. Hindi naman kami pupunta kahit kung saan kasi 'di ba may snow or ganyan. Sabi ko, naisipan ko na gumawa na lang ako ng ganto na vlog para may ma-assure din ako sa ibang mom, sa mga first time mom, and then para hindi rin ako mainip dito sa bahay. So sabi ko sa husband ko, magbo-vlog na lang ako para hindi ako mainip, di ba? So wala namang problema sa kanya. So yun lang yung video natin for today mga kaate. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Ate Moana vlog since kailan pa tayo nag-start mag-vlog. So, yun lang yung video natin. Kung gusto nyo na may i-vlog pa ako na iba, mag-message lang kayo or mag-comment lang kayo sa mga videos ko. So, yun lang yung share ko sa inyo mga kaate. At sa mga first time ma'am, good luck and God bless. Galingan nyo pag-ere. Bye-bye!